Wala nang kwenta ang isang babaeng baog. Ang walang awang sigaw ni Rafael habang ipinaparada ang kabit niyang buntis sa loob ng sarili kong pamamahay. Habang ako'y nagtitiis ng 8 taong pang-aalipin at pambabastos para itago ang lihim niyang pagkabaog, heto siya't tinatapakan ng aking pagkatao. Ngunit tapos na ang aking pagiging martir. Babawiin ko ang lahat ng may tubo. Paano babagsak ang mga mapagpanggap mula sa kanilang marangyang trono? Pumirma ka na, Teresita. Wala nang silbi sa pamamahay na ito ang isang babaeng baog, lalo pa ngayong nagdadalang tao na si Celine sa kaisa-isang tagapagmana ng mga Bergara. Ang malamig na karayo may bumaon sa hintuturo ni Teresita, kasabay ng pagtulo ng isang munting butil ng dugo sa pinong telang dilaw na nasa kanyang kandungan. Ito ang telang matiyaga niyang binuburdahan ng maliliit na bituin nitong mga nakaraang gabi. Ang blanket na maingat niyang inihahanda para sa batang balak sana nilang ampunin ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang mga salitang binitawan ni Rafael ay tila mga punyal na sabay-sabay na tumarak sa kanyang dibdib. Ang telang dilaw ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang panginginig. Dumausdos pababa sa malamig na sahig ng kanilang marangyang salas. Tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan at nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanikip ang kanyang lalamunan na tila may nakabarang bato, habang ang kanyang mga baga ay uhaw na uhaw sa hangin. Wala siyang maramdamang hapdi mula sa sugat sa kanyang daliri dahil mas matindi ang pagkapunit ng kanyang kaluluwa. Nakatingin lamang siya sa lalaking pinag-alayan niya ng 8 taon ng kanyang buhay. 8 taon ng pagiging martir. Ang lalaking nais niyang protektahan, ang pagkalalaki kaya siya ang buong tapang na umako sa matalim at mapanghusgang salitang baog. Panginoon, ganito ba ang isusukli ng mundo sa isang pusong umako ng lahat ng kahihiyan para lamang iligtas ang dangal ng taong minamahal niya? Lumapit ang babaeng tinawag na Selene. Ang tiyan ay bahagyang umbok sa ilalim ng mamahaling bestida. Sa bawat hakbang nito ay bakas ang pagmamalaki at pang-uuyam. Sadyang inapakan ng matutulis nitong sapatos ang nahulog na telang dilaw na kanina lamang ay buong pagmamahal na iniingatan ni Teresita. Ang maruming bakas ng alikabok ay tumama sa mismong bituin na kanyang binurda. Nanginig ang buong katawan ni Teresita nang dahan-dahan siyang yumuko. Sa halip na magalit, manigaw, o manabunot gaya ng gagawin ng ibang asawa, maingat niyang hinila ang dulo ng tela mula sa ilalim ng sapatos ni Celine. Ayaw niyang mapunit ang telang sumisimbolo sa kanyang mga nadurog na pangarap na maging ina. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib habang ang mga luha ay nagbabadyang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipagsigawan sa buong mundo na si Rafael ang walang kakayahang magkaanak, na isang malaking kasinungalingan ang batang nasa sinapupunan ni Celine. Ngunit bago pa man bumuka ang kanyang mga labi, ang mabibigat at autoritaryanong yabag ni Doña Celia ay bumasag sa tensyon sa loob ng silid. Ang biyuda at matriarka ng mga Vergara ay nakatayo sa paanan ng hagdan. Hawak ang isang rosaryong gawa sa perlas, ngunit walang bakas ng kabanalan sa kanyang mga mata. Sa halip na awain ang kanyang manugang, mabilis na lumapit ang matanda at walang anumang pasintabing hinablot ang maliit na bag ni Teresita mula sa ibabaw ng mesa. Parang isang magnanakaw na kumikilos sa sarili niyang pamamahay, kinuha ni Doña Celia ang lahat ng identification card ni Teresita, ang kanyang pasaporte, maging ang kanyang mga bank card. "Saan ka pupunta, Teresita?" Ang malamig at mapanghamak na tanong ni Doña Celia habang inilalagay ang mga gamit ni Teresita sa loob ng kanyang bulsa. "Wala kang karapatang umalis sa pamamahay na ito. Tinanggap ka namin. Kinupkup ka ng pamilyang ito noong itinakwil ka ng sarili mong ama dahil sa pagpili mo sa anak ko. Ngayong napatunayan mong wala kang kwenta bilang asawa dahil hindi ka makapagbigay ng apo, panahon na para bayaran mo ang malaki mong utang na loob. Pagsisilbihan mo si Celine. Aalagaan mo siya
habang nasa sinapupunan niya ang apo ko. Iyon lang ang tanging paraan para magkaroon ka ng halaga sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ay naging mga tanikalang bakal na unti-unting pumulupot sa leeg ni Teresita. Hindi siya pinapalayas. Ginagawa siyang bilanggo, isang alipin sa loob ng sarili niyang tahanan. Nakita niya ang mapagmalaking na ngiti sa mga labi ni Rafael na tila sumasang-ayon sa kalupitan ng kanyang ina. Ngunit nang tumalikod si Doña Celia at naging abala si Rafael sa pag-alalay sa kanyang ina patungo sa hapagkainan, isang maliit na detalye ang nahagip ng mga luhaang mata ni Teresita. Nakita niya ang palihim na pagkuha ni Selene ng isa pang telepono mula sa maliit nitong bag. Isang lumang modelo na ibang-iba sa mamahaling ginagamit nito. Mabilis itong nagtipa ng mensahe. Ang mga mata ay nagpalingalinga upang siguraduhing walang nakatingin na sinundan ng isang mapanuyang ngiti. Isang lihim ang nakakubli sa likod ng mga matang iyon. Isang lihim na tila mas madilim pa sa kasalanang ginagawa nila kay Teresita. Bago pa man niya lubos na maunawaan ang kanyang nakita, tinabig siya ni Celine palabas ng salas. Itinutulak siya patungo sa bahaging likuran ng mansyon, kung nasaan ang mga silid ng mga katulong. Isinara ang pinto ng madilim at malamig na silid-labahan. Iniiwan si Teresita sa gitna ng mga bundok ng maruruming damit ng mga taong walang awang umalipin sa kanya. Ang malamig at patay-sinding liwanag ng nag-iisang manipis na bombilya sa kisame ay tumatanglaw sa kanyang luhaang mukha. Ang bawat pagkurap ng ilaw ay tila nagpapaalala sa unti-unting pag-asa na namamatay sa kanyang puso. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Yakap-yakap pa rin ang telang dilaw na may bahid ng sarili niyang dugo, habang isang mabigat at nag-uumapaw na tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Diyos ko, paano ba ako makakawala sa impyernong ito? Ang sumisingaw na init mula sa tasang porselana ay tila nagpapaalala kay Teresita sa nagbabagang galit na kailangan niyang ibaon ng malalim sa kanyang dibdib. Ika-6 pa lamang ng umaga, ngunit ang kanyang mga kamay na sanay sa pag-aalaga ng mga may sakit sa klinika ay ngayoy abala sa paghahanda ng masustansyang almusal para sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Inilapag niya ang bandehado ng pagkain at ang isang baso ng mainit na gatas sa ibabaw ng mahabang hapagkainan, eksakto sa harapan ni Selene. Umirap lamang si Celine, ang mga matay puno ng pagkasuklam habang tinititigan ang nilutong pagkain ni Teresita. Sa isang mabilis at sadyang galaw, iniwas-iwas ni Celine ang kanyang braso. Ang baso ng mainit na gatas ay tumilapon at bumagsak sa sahig, ngunit hindi bago nito buhusan ng kumukulong likido ang nakalahad na kamay ni Teresita. Isang mahinang daing ang nakawala sa mga labi ni Teresita habang ang mapulang lapnos ay mabilis na gumuhit sa kanyang balat. Ang hapdi ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas masakit ang reaksyon ng lalaking nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ibinaba ni Rafael ang kanyang binabasang dyaryo, tinapunan ng isang malamig na tingin ang namumulang kamay ng kanyang asawa at nagbuntong hininga. Hayaan mo na, Teresita. Buntis si Selene, natural lang na madaling mag-init ang ulo niya. Ang walang kawalang-ganang pangaral ni Rafael bago muling ibinaling ang atensyon sa binabasa. Linisin mo na lang yan para hindi kami madisgrasya. Hindi na naghintay ng iba pang salita si Teresita. Unti-unting namamatay ang anumang natitirang pagmamahal niya sa lalaking ito. Bago pa man siya makakuha ng basahan, pumasok sa silid-kainan si Doña Celia. Ang matanda ay nagpamaiwang, tiningnan ang kalat sa sahig, at bumaling sa mga katulong na nakatayo sa gilid. Walang tutulong sa babaeng yan, ang mariin at malupit na utos ng Donya. Siya ang nagkalat, siya ang maglilinis, at kayong mga gwardya, tandaan ninyo, walang sino man ang magbubukas ng gate para sa kanya. Hindi siya pwedeng lumabas ng mansyong ito nang walang pahintulot ko. Dahan-dahang lumuhod si Teresita sa malamig na sahig.
Habang ang kanyang mga luha ay nagbabadyang tumulo, pinigilan niya ito. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ang mga taong ito na makita siyang umiiyak. Maingat niyang pinulot ang mga nagkalat na piraso ng basag na salamin gamit ang kanyang nanginginig at pasong mga daliri. Habang nililinis ang kalat, isang matulis na piraso ng bubog, tila isang maliit na patalim, ang pumukaw sa kanyang atensyon. Tinitigan niya ang matalim na dulo nito na kumikinang sa liwanag ng umaga. Isang kakatuwang pakiramdam ng pagkapit sa sarili ang sumibol sa kanyang dibdib. Sa halip na itapon, tahimik niya itong isinilid sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Isang pipi, ngunit matapang na hakbang ng paghahanda para sa sariling kaligtasan. Habang ang mga tuhod ni Teresita ay namamanhid sa pagluhod sa sahig ng mga bergara, malayo sa mapangaping pader ng mansyon, isang lalaki naman ang balisa at palakad-lakad sa loob ng isang tahimik na opisina sa De Leon Group. Hawak ni Gabriel Montemayor ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kilay ay magkasalubong sa matinding pag-aalala. 3 araw na. 3 araw nang hindi nagpapakita si Teresita sa charitable clinic at wala ni isang mensahe o tawag na sumasagot sa kanyang pangungumusta. Kilala niya si Teresita mula pa noong mga bata sila. Hindi nito ugaling talikuran ng mga pasyente nang walang paalam. Isang malamig na kutob ang gumapang sa batok ni Gabriel. Kailangan niyang malaman kung anong nangyayari sa loob ng mansyon ng mga Vergara at hindi siya titigil hanggat hindi niya nasisigurong ligtas ang nag-iisang babaeng palihim niyang minamahal. Kinagabihan, ang buong mansyon ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Sa loob ng kanyang maliit at madilim na silid sa gawing likuran, matitiyaga-tiyagang pinapahiran ni Teresita ng murang pamahid ang malaking lapnos sa kanyang kamay. Ang bawat dampi ay nagdadala ng kirot, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Nakakaramdam siya ng matinding uhaw, kaya't napilitan siyang lumabas patungo sa kusina. Sa kanyang paglalakad, sa madilim na pasilyo, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na siwang ng liwanag na nagmumula sa silid-aklatan ni Rafael. Bahagyang nakabukas ang pinto. Silipin sana niya ito nang makita niya ang asawa. Na pawis, nanginginig ang mga kamay habang nagmamadaling isinisiksik ang isang makapal na pulang folder sa loob ng kaha de yero. Baka sa mukha ni Rafael ang matinding takot at pag-aalala. Tila may nagbabadyang panganib kung sakaling may makakita sa mga dokumentong yon. Mabilis na isinara ni Rafael ang pintuan ng kaha. Ngunit sa kanyang pagmamadaling umalis ng silid, hindi niya naiikot ng buo ang seradura nito. Nang makalayo na ang mga yabag ni Rafael patungo sa itaas, tahimik na pumasok si Teresita sa loob ng silid-aklatan. Ang kanyang puso ay nag-uumpisang tumibok ng mabilis. Ang kaba ay pinapalitan ng matinding pagkamausisa. Ano ang nasa loob ng pulang folder na yon? Bakit tila takot na takot ang kanyang asawa? Ang matulis na bubog sa loob ng kanyang bulsa ay tila nagbibigay sa kanya ng tapang. Dahan-dahan siyang lumapit sa kaha de yero. Ang kanyang anino ay sumasayaw sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Nang idadampi na niya ang kanyang mga daliri sa malamig na bakal upang tuluyang buksan ito, biglang umalingaw-ngaw ang mabibigat at pamilyar na mga yabag sa labas ng silid. Natigilan si Teresita, ang kanyang paghinga ay halos maputol. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto mula sa labas. Mabilis at walang pag-aalinlangang isiniksik ni Teresita ang kanyang nanginginig na katawan sa likod ng makakapal at madilim na velvet na kurtina ng bintana. Pigil na pigil ang kanyang paghinga habang ang pag-ikot ng seradura ay sinundan ng mabibigat na hakbang nang papasok na si Doña Celia. Mula sa maliit na puwang ng tela, nakita niya ang matanda na palakad-lakad sa harap ng mesa ni Rafael. Tila may malalim at mabigat na pasanin. Dinig na dinig ni Teresita ang garalgal at balisang bulong ng matanda sa sarili. Nagrereklamo
tungkol sa mga utang na kailangan pang bayaran at kung paano unti-unting nauubos ang pondo ng pamilya para lamang mapanatili ang kanilang marangyang imahe sa lipunan at masuportahan ang batang nasa sinapupunan ni Celine. Nang tuluyang lisanin ng matanda ang silid at isara ang pinto, naiwan si Teresita sa dilim na may bagong katanungan sa isip. Ang akala niyang perpekto at mayamang kaharian ng mga Vergara ay tila isang marupok na kastilyong gawa sa buhangin. Kinabukasan, ang init ng umaga ay sumasabay sa init ng bundok ng mga damit na kailangang labhan ni Teresita. Nakayuko siya sa harap ng malaking palanggana, matiyagang kinukusot ang mga mamahaling bestida at seda na damit ni Celine. Sa pagkapkap niya sa isang bulsa ng maong na pantalon nito, isang lukot at basang kapirasong papel ang kanyang nakuha. Maingat niya itong binuklat upang hindi mapunit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakaimprenta rito. Isa itong opisyal na resibo mula sa isang maliit at murang paanakan sa isang liblib na eskinita ng Maynila, malayo sa kilalang internasyonal na ospital na palaging ipinagmamalaki ni Rafael na pinagpapakonsultahan ng kanyang kabit. Bakit dadalhin ng isang nag-aangking tagapagmana ang kanyang pinakamahalagang anak sa isang mumurahing klinika na nag-aalok ng mga pekeng dokumento? Ang buto ng pagdududa ay tuluyang naitanim sa isipan ni Teresita. Ang natuklasang yon ay nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang nanghihinang diwa. Habang namamalan siya ng mga damit ni Rafael kinahapunan, isang tahimik ngunit nag-aalab na rebelyon ang sumibol sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang paboritong puting polo ng kanyang asawa, ang damit na isinusuot nito tuwing nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Dahan-dahan niyang inikot ang kontrol ng plansa patungo sa pinakamataas na temperatura. Ibinagsak niya ang nagbabagang bakal sa mismong bahagi ng kilikili ng polo at hinayaan ito roon ng ilang segundo. Ang amoy ng nasusunog na tela ay mabilis na kumalat sa hangin. Nang iangat niya ang plansa, isang malaking itim na sunog ang naiwan sa puting tela. Tinitigan niya ang nasirang damit nang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi, isang piping paghihiganti na nagpapaalala sa kanya na kaya pa rin niyang manakit kung nanaisin niya. Nang magtungo siya sa hardin upang isampay ang mga tuwalya, isang pigil at galit na boses ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa likod ng mayabong na halamang bougainvillea, nakatalikod si Celine at mahigpit na hawak ang lumang telepono na nakita ni Teresita kagabi. Ang tono ng pananalita nito ay malayo sa malambing na boses na ginagamit nito kay Rafael. Mariing pinagbabantaan ni Celine ang isang lalaking tinawag nitong Rico. Ipinagdidiinan na maghintay lamang ito dahil makukuha rin niya ang malaking pera ng mga tangang Vergara at mahigpit itong pinagbawalan na magpakita sa mansyon. Ang bawat salitang binitawan ni Celine ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Teresita. Hindi na siya maaring mag-aksaya ng panahon. Nang makapasok si Celine sa kanyang silid upang matulog at si Doña Celia ay abala sa pakikipag-usap sa mga bisita sa sala, nagmadaling nagtungo si Teresita sa lumang teleponong nakakabit sa pader ng kusina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ng kaisa-isang taong alam niyang maaari niyang pagkatiwalaan. Ang tinig ni Gabriel sa kabilang linya ay tila isang malambot na unan na sumalo sa kanyang napapagod na kaluluwa. Mabilis at pabulong niyang isinamo kay Gabriel ang pangalan ng klinika. Nagmamakaawang pakiimbestigahan ang lugar at ang mga transaksyon ng babaeng nagngangalang Celine. Nakaramdam siya ng bahagyang kapanatagan ng mangako si Gabriel na aalamin nito ang lahat ng katotohanan para sa kanya. Ngunit bago pa man makapagpaalam ng maayos si Teresita at maibaba ang telepono, isang malamig na simoy ng hangin ang tila dumaan sa kanyang batok. Ang pamilyar na amoy ng matapang na pabango
ay mabilis na pumuno sa espasyo ng kusina. Tumigas ang buong katawan ni Teresita. Mula sa kanyang likuran, ang isang mapang-uyam at puno ng hinalang boses ay dumurog sa katahimikan. "Sino ang kausap mo, Ate Tere?" Mabilis na ibinaba ni Teresita ang telepono pabalik sa lalagyan nito. Pinipilit pakalmahin ang kanyang dibdib na tila kakapusin ng hininga. Nang lumingon siya, bumungad sa kanya ang nakapamewang na si Celine. Ang kilay ng kabit ay nakataas at ang mga mata ay tila nanlilisik sa matinding pagdududa. Muling inuulit ang malamig nitong tanong. "Umorder ako ng pansit at puto mula sa labas para sa mga bisita ni Mama Celia." Ang maagap at mahinahong sagot ni Teresita, walang anumang gatol sa kanyang boses. Isa itong kasanayang natutunan niya sa loob ng ilang araw na pagiging bilanggo. Ang magsinungaling upang mabuhay. "Inutusan niya ako kanina dahil hindi sapat ang inihandang merienda ng mga katulong." Umingos lamang si Celine, ngunit bago ito maglakad palayo, ay sinadya nitong bungguin ng malakas ang balikat ni Teresita. Binalaan siya nito na huwag magtangkang gumawa ng anumang kalokohan dahil isisang sumbong lamang daw nito kay Rafael ay paniguradong sa malamig na semento ng kalsada siya pupulutin. Bago pa man tuluyang makahinga ng maluwag si Teresita, pumasok naman si Doña Celia at iniabot sa kanya ang isang maliit na listahan. Inutusan siya ng matanda na magtungo sa isang malayong pamilihan sa Quiapo upang bumili ng mga espesyal na halamang gamot na pampakapit daw para sa pinagbubuntis ni Celine. Isa itong malupit na utos, ngunit sa isip ni Teresita, ito ang kaisa-isang gintong pagkakataon upang makatakas kahit panandalian sa impyernong iyon. Ang masikip, mainit at puno ng taong pamilihan ay nagbigay ng kakaibang ginhawa kay Teresita. Habang naglalakad siya sa gitna ng nagkukumpulang mga mamimili, hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na bulto ng isang lalaki. Sa tabi ng isang tindahan ng mga bulaklak, nakatayo si Gabriel. Nang magtama ang kanilang mga paningin, mabilis na lumapit ang lalaki. Ang mga mata ni Gabriel, na laging puno ng kalmado at formal na propesyonalismo, ay biglang nagdilim nang mapansin ang malaking lapnos sa kamay ni Teresita, ang kanyang hapis na mukha, at ang manipis niyang damit na tila hindi na angkop para sa isang ginang ng mga de Leon. Hindi siya niyakap ni Gabriel upang protektahan ang kanyang dangal sa gitna ng pampublikong lugar, ngunit ang ginawa nito ay sapat na upang palambutin ang nanigas na puso ni Teresita. Maingat nitong inabot ang kanyang kamay. Ang hinlalaki ng lalaki ay dahan-dahang humagod ng malayo sa mismong sugat upang hindi siya masaktan. Sa simpleng pagdampi na yon ay naroon ang nag-uumapaw na awa at pamamanglaw ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Walang ano-ano, inalis ni Gabriel ang kanyang makapal na jacket at marahang ipinatong ito sa nanginginig na mga balikat ni Teresita. Sa ilalim ng bigat at nakapapanatag na init ng damit na yon, tuluyang gumuho ang matibay na pader ng emosyon na binuo ni Teresita sa loob ng mansyon. Ang kanyang mga luha ay nagunahang pumatak nang walang anumang tinig. Nang mahimasmasan, pasimpleng iniabot ni Gabriel sa ilalim ng kanyang jacket ang isang lumang modelo ng telepono na may bagong SIM card. Mahigpit niyang ibinilin na gamitin iyon para lamang sa kanilang komunikasyon. Kasabay nito, ibinunyag ni Gabriel ang resulta ng kanyang unang investigasyon. Ang klinika kung saan galing ang resibo ni Celine ay matagal nang kilala sa paggawa ng mga pekeng dokumentong medikal. Kabilang na ang mga palsipikadong resulta ng ultrasound, ngunit hindi pa roon natatapos ang mga pasabog. Ang mukha ni Gabriel ay nabalot ng labis na pag-aalala nang ipagtapat niya ang isa pang lihim, ang titulo ng bahay na kinatitirikan ng mansyon ng mga Vergara, ang bahay na mismong ipinangalan kay Teresita bago pa sila ikasal ni Rafael, ay kasalukuyang nakasangla sa isang hindi pa matukoy na institusyon. May gumamit ng kanyang pangalan upang makakuha ng malaking pondo. Ang balitang iyon ay parang isang malamig na tubig
na ibinuhos sa katawan ni Teresita. Bumalik siya sa mansyon taglay ang mga halamang gamot at ang teleponong itinago niya nang maingat sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Ang kanyang isip ay naglalayag, nagpaplano kung paano hahanapin ang mga ebidensya ng pekeng pagsasangla. Ngunit pagdating niya sa pinto ng kanyang maliit at madilim na silid sa likuran ng mansyon, natigilan siya. Nakabukas ang pinto nito. Ang kanyang mga lumang damit at kagamitan ay nagkalat sa sahig, tila dinaanan ng isang malakas na bagyo. Sa gitna ng magulong silid ay nakatayo si Doña Celia. Ang mukha ay nakangiwi sa pandidiri. Sa mga kamay ng matanda ay mahigpit nitong hawak ang isang lumang kahoy na kahon ng mga alaala na iniingatan ni Teresita mula pa sa kanyang pagkadalaga. Ang sirang kandado at nagkapira-pirasong kahoy ng takip ay tila sumisigaw ng walang awang panghihimasok sa kanyang huling natitirang dignidad. Ang malakas na pagbagsak ng kahoy na kahon sa sahig ay tila pumunit sa natitirang hibla ng pagtitimpi ni Teresita. Nagkalat ang mga lumang litrato, ang mga liham ng kanyang amang may sakit, at ang mga pinatuyong bulaklak ng kanyang kabataan. Walang awang inapakan ni Doña Celia ang isang litrato kung saan magkasama si Teresita at ang kanyang ama, habang patuloy ang matanda sa pagkutya na wala siyang ibang ginawa kundi mag-imbak ng mga basurang walang pakinabang at magkalat sa pamamahay ng mga Vergara. Kinagat ni Teresita ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Nang lumabas ang matanda, tahimik siyang lumuhod upang pulutin ang mga piraso ng kanyang nakaraan, habang isang madilim at malamig na plano ang tuluyang nabuo sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, gaya ng kanyang nakagawian bilang alipin ng pamilya, naghanda siya ng mainit na tsaang mansanilya para sa kanyang asawa at biyenan. Ngunit sa pagkakataong ito, inihalo niya sa mainit na inumin ang dinurog na mga tabletang pampatulog na naitago niya mula pa sa kanyang sariling reseta noong siya ay palihim na nagdurusa sa matinding kalungkutan. Pinanood niya mula sa madilim na pasilyo kung paano inubos ng dalawa ang tsa, bago tuluyang nabalot ng tahimik at malalim na paghinga ang buong ikalawang palapag ng mansyon. Nang masigurong tulog na ang lahat, maingat na humakbang si Teresita patungo sa silid-aklatan ni Rafael. Madilim ang paligid at tanging ang malamig na liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay ng anino sa mga mamahaling muebles. Lumapit siya sa malamig na bakal ng kaha de yero. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniisip kung anong numero ang maaaring gamitin ng kanyang asawa. Sa isang mapait na hula, inikot niya ang mga numero patungo sa petsa ng kanilang kasal. Isang malungkot na kabalintunaan na ang petsang sumira sa kanyang buhay ang siya ring naging susi sa kanyang kalayaan nang tuluyang bumigay ang mabigat na pinto ng kaha. Kinuha niya ang makapal na pulang folder na nakita niya noong nakaraang gabi. Pagbuklat niya rito, tumambad ang mga opisyal na dokumento ng pagsasangla ng kanyang sariling mansyon patungo sa isang kahina-hinalang ahensya. Tinitigan niya ang huwad na lagda na nakasulat sa ibabaw ng kanyang pangalan. Marahan niyang hinagod ng kanyang hintuturo ang pekeng pirma, habang isang mapait at malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ipinagdiriwang ang kanyang pagtuklas sa kahinaan ng kanyang mga kalaban. Ngunit hindi doon natapos ang mga madidilim na sikreto. Sa pinakailalim ng titulo ay isang luma at naninilaw na medikal na record mula pa noong binata si Rafael. Ang nakasulat na pinal na diagnosis ng doktor ay tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Teresita, permanenteng pagkabaog dahil sa malalang komplikasyon ng sakit na beke noong pagkabata. Alam ni Rafael, alam ng lalaking ito sa simula pa lamang na hindi siya magkakaanak. Ngunit hinayaan nitong akuin ni Teresita ang lahat ng panlalait at kahihiyan sa loob ng 8 mahabang taon. Ang natitirang awa sa sarili ay mabilis na napalitan ng isang nakasusunog na puot. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata.
Mabilis niyang inilabas ang teleponong bigay ni Gabriel at kinuhanan ng malinaw na litrato ang bawat pahina. Kasama na ang isang kasunduan ng pagkakautang ng 5 milyong piso ni Rafael sa isang kilabot na sindikato. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabalik ng mga dokumento sa loob ng kaha nang biglang mabasag ang katahimikan ng gabi. Ang mabigat na ugong ng pagbukas ng pinto mula sa itaas ay sinundan ng mga patabingi at nag-aapurang hakbang pababa ng hagdan. Gumising si Rafael, tila nahihilo at uhaw na uhaw dahil sa epekto ng gamot. Ang tunog ng nabasag na basong salamin sa malamig na sahig ng pasilyo ay nagpahiwatig na nawalan ito ng balanse. Tumaas ang mga balahibo sa batok ni Teresita nang mapagtantong ang mga mabibigat na yabag at pag-ungol ng kanyang asawa ay diretsong patungo sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan. Mabilis pa sa kidlat na isinara ni Teresita ang pinto ng kahadeyero, kasabay ng pagpatay niya sa ilaw ng kanyang telepono. Sa paglapit ng patabinging mga hakbang, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang isiksik ang kanyang nanginginig na katawan sa ilalim ng malaki at mabigat na mesang gawa sa kamagong. Ang pagtapak ng mga tsinelas sa nagkalat na bubog sa pasilyo ay lumikha ng matalim at nakakakilabot na ingay na sinundan ng pagtulak sa nakabukas ng pinto ng silid-aklatan. Mula sa siwang ng mesa, nakita ni Teresita ang mga paa ni Rafael. Ang asawa niya ay humihinga ng malalim at mabigat. Waring nilalabanan ang matinding hilo mula sa gamot na ipinainom niya. Umikot si Rafael sa paligid ng mesa at sa isang pagkakataon ay napahawak pa ito sa mismong kahoy na pinagtataguan ni Teresita. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso sa kaba. Ngunit dala ng matinding antok, tuluyang bumigay ang mga tuhod ng lalaki at bumagsak ang bigat nito sa mahabang sofa sa gilid ng silid. Nang marinig ni Teresita ang malalim at pantay na paghilik ng kanyang asawa, dahan-dahan siyang gumapang palabas at naglaho sa dilim pabalik sa kanyang malamig na silid. Pagsapit ng umaga, ang malamig na gabi ay napalitan ng isang nagbabagang balita. Lihim na binasa ni Teresita ang mahabang mensahe ni Gabriel sa lumang telepono. Nakumpirma ng investigasyon ang pinakamaruming lihim ng kabit ng kanyang asawa. Si Celine ay hindi isang inosenteng biktima ng pag-ibig, kundi isang matagal nang kinakasama ng lalaking nagngangalang Rico, isang kilabot na sanggano na nagtatago mula sa nagpatong-patong na utang sa sugal. Ang batang dinadala nito sa sinapupunan ay walang ni isang patak ng dugong Vergara. Ginagamit lamang nila ang kahangalan ni Rafael upang matakasan ang kanilang mga utang. Isang nakasusukang laro ng kasinungalingan at ang pamilyang umaalipin kay Teresita ang siyang mga tunay na tanga. Bandang tanghali, pinatawag ni Doña Celia ang lahat sa salas. Ang mukha ng matanda ay nagniningning sa labis na pagmamalaki habang inihahayag ang plano nito para sa isang marangyang binyag na gaganapin sa pinakasikat na katedral sa Maynila sa sandaling maipanganak ang bata. Iimbitahan daw nila ang mga politiko, negosyante at ang media. Ngunit sa gitna ng pagyayabang, kumuha ng isang manipis na papel ang donya at pabalang na inilapag ito sa harapan ni Teresita. Isa itong dokumento ng paglilipat ng lahat ng natitirang karapatan ni Teresita sa mga ari-arian ng mag-asawa. Mariing ipinag-utos ng matanda na pirmahan niya iyon upang magsilbing pag-aalay at pampabuenas daw para sa tagapagmana. Ibinaba ni Teresita ang kanyang mga mata, pinilit na panigasin ang kanyang mga kalamnan upang magmukhang natatakot at nanginginig. Sa isang mahina at waring napipilitang boses, nagmakaawa siya na bigyan siya ng ilang araw upang pag-isipan ang pagpirma. Tiningnan lamang siya ng mag-ina nang may labis na pagkadisgusto. Iniisip na isa lamang siyang duwag na babaeng wala ng ibang pupuntahan. Kinahapunan, habang nag-aayos si Rafael ng kanyang damit para sa isang pulong sa labas, tahimik na lumapit si Teresita upang tulungan itong isara ang mga butones ng kanyang polo.
Tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa, ang mga matang dati niyang minamahal. Ngunit ngayon, ang kanyang mga haplos ay malamig at walang anumang emosyon. Ang kanyang tingin ay kalmado, malalim, at nakapanlalamig, katulad ng isang biyudang inaayos ang damit ng isang bangkay bago ito tuluyang ibaon sa lupa. Alam ni Teresita na ang lalaking nasa harapan niya ay isang taong patay na sa lipunan. Naghihintay na lamang ng kanyang huling hukom. Nang makaalis sina Rafael at Doña Celia, naiwan si Teresita sa loob ng malaking mansyon kasama ang kabit. Habang naghuhugas siya ng mga pinggan, isang biglaan at malakas na palahaw ng matinding sakit ang bumasag sa katahimikan ng buong kabahayan. Mabilis na nabitawan ni Teresita ang basahan at nagtatakbo patungo sa pinanggalingan ng boses. Bumukas ang pinto ng banyo at doon niya nakita ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Nakahandusay si Celine sa malamig na sahig. Ang mukha ay namumutla sa matinding kirot habang namimilipit at hawak ang kanyang malaking tiyan. Ngunit ang mas nagpatayo sa mga balahibo ni Teresita ay ang matingkad at pulang likido na nagsisimulang umagos at kumalat sa mga puting baldosa ng sahig. Ang bata, na siyang kaisa-isang alas ng mga mapagpanggap, ay nagpupumilit ng lumabas sa mundong ito bago pa man ang takdang panahon. Nakatitig lamang si Teresita sa umaagos na pulang likido sa paanan ni Selene. Wala siyang naramdamang awa ni panlulumo. Sa halip, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Kung mamamatay ang sanggol na ito ngayon, matatapos ang laro nang hindi nakakamit ng mga Vergara ang pinakamatinding kahihihiyan. Kailangang mabuhay ng bata. Kailangan niya ang buhay na ebidensya ng kanilang kahangalan at kasinungalingan. Nang walang anumang panginginig, dinampot niya ang telepono at kalmadong humingi ng tulong medikal habang inuutusan ang mga nagpapanik na katulong na umalalay sa sumisigaw at namimilipit na kabit. Sa paglipas ng mga araw, ang pader ng ospital ay naging saksi sa pagsilang ng isang malusog na sanggol na lalaki. Tila nawala sa sariling katinuan sina Rafael at Doña Celia sa labis na kaligayahan ng maiuwi na nila ito. Itinuring nilang isang prinsipe ang bata, habang si Celine ay iniluklok sa isang trono ng karangyaan. Sa kabilang banda, tuluyang ibinasura si Teresita sa pinakamababang antas ng sambahayan. Ang mga matang dati iyo, may natitira pang bahagyang paggalang, ay tuluyan ng napalitan ng pambabastos at pang-aalipin. Sumapit ang araw bago ang pinagmamalaking binyag. Pinilit ni Doña Celia si Teresita na tumayo sa harap ng nagbabagang kalan buong maghapon upang maghanda ng mga espesyal na putahe at ipinag-utos pa na magsuot ito ng lumang uniforme ng mga katulong upang magsilbi sa mga matataas na panauhin kinabukasan. Walang ibang isinagot si Teresita, kundi isang tahimik na pagtango. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nag-aapoy ang huling paghahanda para sa isang malaking himagsikan. Sa pagdadahilang kailangan niyang ayusin ang mga bulaklak sa altar, nakatakas si Teresita patungo sa malaking katedral kung saan gaganapin ang seremonya ng binyag. Sa likod ng nagtataasang mga haligi, naghihintay ang matibay na sandigan ng kanyang buhay. Iniabot ni Gabriel ang isang makapal na kayumangging sobre na naglalaman ng lahat ng pinal na dokumentong legal na sasakal sa pamilya Vergara. Nakita ng binata ang pamumula, mga bagong paso, at magaspang na kalagayan ng mga palad ng babaeng kanyang palihim na minamahal. Dahan-dahan, kinuha ni Gabriel ang mga kamay ni Teresita at marahang inilapat iyon sa kanyang sariling pisngi. Ang init ng kanyang balat ay tila nagpapagaling sa mga sugat at pagod ng dalaga. Bumulong si Gabriel ng may matinding panggigigil at pangako. Ito na ang huling beses na magtatrabaho ang mga kamay mo para sa mga taong yon, Tere. Pagkatapos ng araw na ito, hindi ka na muling luluha at yuyuko sa kanila. Pagbalik sa mansyon, habang abala ang lahat sa pagsasaayos ng mga dekorasyon para sa malaking salo-salo,
Palihim na nagpadala si Teresita ng mga espesyal na imbitasyon gamit ang kanyang hindi nakarehistrong telepono. Ipinadala niya ang eksaktong lokasyon at oras ng selebrasyon sa kinatatakutang sindikato na pinagkakautangan ni Rafael at gayon din sa lalaking nagngangalang Rico. Hindi nagtagal, umilaw ang screen ng kanyang telepono mula sa isang mensahe. Nakasulat ang mga salitang nagpakabog sa kanyang dibdib na nagmumula sa numero ni Rico. Nagpapasalamat siya sa nagpadala ng impormasyon at sinabing mayroon siyang inihandang napakalaking regalo para sa binyag ng kanyang anak. Kinaumagahan, ang mansyon ng mga Vergara ay nagningning sa labis na karangyaan. Sunod-sunod na dumating ang mga mamahaling sasakyan, lulan ang mga politiko, matataas na opisyal ng gobyerno at mga kilalang negosyante sa buong Maynila. Ang buong hardin ay nabalot ng mamahaling mga bulaklak, samantalang ang malambot na musika ay umaaliw sa mga bisita. Sa gitna ng entablado, buong pagmamalaking naglakad si Rafael hawak ang inosenteng sanggol na nakabalot sa mamahaling seda. Nakangiti siyang humarap sa mikropono upang ipagmalaki sa buong mundo ang marangal at dalisay na dugong nananalaytay sa kanyang tagapagmana. Ang umaapaw na paghanga ay pumuno sa paligid, kasabay ng alingawngaw ng walang humpay na pagpalakpak at sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga mamamahayag. Nakapaloob sa malalaki at mamahaling na ngiti ang mukha ni Rafael habang mahigpit niyang hawak ang mikropono sa harap ng daan-daang matataas na panauhin. Ang kanyang boses ay pumapailan lang sa buong hardin, puno ng pagmamalaki at kayabangan. Isang malaking biyaya mula sa itaas ang batang ito, ang panimula ng kanyang talumpati, habang paminsan-minsan ay sinusulyapan ng direksyon kung saan naroon ang mga katulong, tila may hinahanap upang sadyang hiyain. Ang tunay na halaga ng isang babae ay nasusukat sa bungang kaya niyang ibigay sa kanyang pamilya at hindi sa mga lantang sanga na walang anumang pakinabang. Ang mahinang tawanan at pagsang-ayon ng ilang malalapit na kaibigan ni Doña Celia ay mabilis na naputol. Ang inaasahan nilang makikitang nakayuko at nakasuot ng lumang uniforme ng katulong ay hindi lumitaw mula sa kusina. Sa halip, mula sa itaas ng malawak na marmol na hagdanan, isang figura ang dahan-dahang humahakbang pababa. Wala na ang aliping si Teresita. Ang bumababa ay ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya, De Leon. Suot ang isang napakagara at mahabang bestidang kulay, pulang dugo na sumisimbolo sa kanyang tapang at muling pagkabuhay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa kapangyarihan at dignidad. Sa kanyang tabi ay maingat na umaalalay si Gabriel. Ang muka ay seryoso at walang anumang bakas ng takot. Isang matinding alon ng bulong-bulungan ang mabilis na kumalat sa hanay ng mga bisita. Na mula sa matinding galit ang mukha ni Doña Celia, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok habang mabilis na inuutusan ang mga nakabantay na gwardiya na kaladkarin palabas ang kanyang manugang. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tauhan, ang matalim at autoritaryanong tingin ni Gabriel ay sapat na upang mag-atubili silang humakbang. Kalmadong naglakad si Teresita patungo sa gitna ng entablado. Bawat pagbagsak ng kanyang takong sa sahig ay tila pumupukpok sa lumiliit na pagkatao ng kanyang asawa. Hindi niya inagaw ang mikropono. Hinayaan niyang si Rafael mismo ang umurong dahil sa tindi ng presensyang dala niya. Nang nasa harap na siya ng madla, isang matamis, ngunit nakapangingilabot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa napakahalagang araw na ito. Ang malinaw at mahinahong simula ni Teresita, ang kanyang boses ay walang anumang panginginig. Napakasarap ipagdiwang ang binyag at unang buwan ng kaisa-isang anak ni Rico. Kumunot ang noo ng mga panauhin.
Nagsalubong ang mga kilay ni Rafael habang si Doña Celia ay tila nawalan ng hangin sa baga. Sa isang senyas ni Teresita, mabilis na inikot ni Gabriel ang isang kagamitan na nagpaliwanag sa malaking puting telang nagsisilbing palamuti sa likuran ng entablado. Tumambad sa lahat ang isang malinaw na kopya ng opisyal na resulta ng DNA test. Ang konklusyon na nakasulat sa pinakailalim ng pahina ay malinaw na nagpapahiwatig na walang kahit anong kaugnayan ang dugo ng sanggol kay Rafael Vergara. Isang sabay-sabay at malakas na paghapon ng hininga mula sa mga bisita ang bumasag sa musika ng selebrasyon. Ang mga lente ng kamera ay mabilis na naglipatan ng direksyon. Kinukuhaan ang mga ebidensyang nakapaskil sa malaking tabing. Humarap si Teresita sa asawang ngayoy nanginginig ang mga labi at hindi makapagsalita. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kaliwang kamay. Sa harap ng lahat, maingat niyang hinubad ang gintong singsing na naging kadena niya sa loob ng 8 taon. Itinapat niya ito sa ibabaw ng hawak na baso ng mamahaling alak ni Rafael at binitawan. Ang malamig at matalim na tunog ng bakal na tumama sa manipis na kristal na baso ay umalingaw-ngaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mga tao. Tapos na ang pagbabayad ko sa utang na loob, Rafael. Ang malamig na bulong ni Teresita na sapat lamang para marinig ng kanyang asawa. Dala ng matinding kahihiyan at pagkawasak ng kanyang inaakalang pagkalalaki na mula sa puot ang buong mukha ni Rafael. Sa isang mabilis na pag-atake, inamba niya ang kanyang malaking kamay upang sampalin ang mukha ng kanyang asawa. Ngunit hindi pa man dumadapo ang kanyang palad. Mabilis at mahigpit itong nasalo ng malakas na kamay ni Gabriel na buong puwersang pinilipit ng braso ni Rafael pababa hanggang sa mapadaing ito sa sakit. Bago pa man makasigaw si Doña Celia upang humingi ng tulong, ang atensyon ng lahat ay mabilis na naagaw. Ang malakas at marahas na pagtulak sa magkabilang pinto ng mansyon na gawa sa mabigat na kahoy ay yumanig sa buong bulwagan. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nag-uumapaw sa pananakot sa pangunguna ng isang pamilyar na mukhang may malalim na peklat sa kilay. Sa di kalayuan, ang mukha ni Celine ay tuluyang inabandona ng kanyang dugo. Naging kasimputla ng isang patay habang nakatitig sa lalaking ama ng kanyang anak at sa mga taong maniningil ng kanilang mga kasalanan. Walang pag-aalinlangang nilapitan ni Rico si Celine. Marahas na hinablot ng lalaki ang mahaba at maayos na buhok ng nag-iisang babaeng itinuring na reyna ng mga Vergara. Ang mga daing ng pananakit at pagmamakaawa ng kabit ay nangibabaw sa dating masayang musika. Buong galit na ipinagsigawan ni Rico kung paano siya ginamit ng babae upang pagtakpan ng kanilang mga utang sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanyang sariling dugo at laman. Kasunod nito ay ang walang habas na pag-angkin ng mga tauhan ng sindikato sa mga mamahaling muebles habang idinidikit nila ang mga opisyal na papeles ng pagsamsam mula sa hukuman. Ang mga palamuting kristal at mamahaling florera ay walang awang itinulak mula sa mga mesa, nagkadurog-durog sa sahig bilang patunay ng tuluyang pagguho ng malakastilyong pamumuhay ng pamilya. Sa gitna ng nakabibinging kaguluhan, muling nagbago ang imahe sa malaking tabing sa likuran ng entablado. Mula sa resulta ng pagsusuri sa dugo, lumitaw ang isang luma at naninilaw na medikal na record. Kalmadong nagsalita si Teresita sa harap ng gulat na madla. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging nanunuot sa buto. Ipinahayag niya sa lahat na sa loob ng 8 taon, buong puso niyang inaako ang lahat ng pang-aalipusta at pagkutya ng lipunan. Ngunit ang mapait na katotohanan ay nakatago sa papel na nasa kanilang harapan. Mula pa noong pagkabata, si Rafael Vergara ay wala nang kakayahang magbigay ng buhay. Ang mga mapang-uyam na tingin at pasimpleng pagtawa ng mga panauhin, mga politiko at mga negosyante ay tuluyang dumurog sa huling hibla ng pagkalalaki ni Rafael. Ang mga taong kanina lamang ay pumapalakpak sa kanya
ay siya ngayong bumabato ng pandidiri at kahihiyan sa kanyang harapan. Ang mga ilaw mula sa kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkislap. Itinatala ang bawat segundo ng kanyang pagiging isang malaking katatawanan. Hindi kinaya ni Doña Celia ang sunod-sunod na dagok. Ang matandang kanina'y matayog at palalo ay biglang nanghina ang mga tuhod at bumagsak sa maruming sahig. Sa harap ng mga nakatinging panauhin, gumapang ang matriarka patungo kay Teresita, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng pulang bestida ng kanyang manugang. Ang kanyang mukha na puno ng kunwaring kabanalan ay ngayoy basang-basa ng luha at pagmamakaawa. Nagmakaawa siya na iligtas sila ni Teresita na bayaran nito ang utang na loob sa pamilyang kumupkop sa kanya. Dahan-dahang yumuko si Teresita upang pumantay sa umiiyak na matanda. Ang kanyang mga mata ay walang ni isang patak ng luha. Tanging ang kapayapaan ng isang taong tuluyan nang nakalaya sa kanyang mga kadena. Marahan niyang inalis ang mga nanginginig na daliri ni Doña Celia mula sa kanyang damit. Inilapit niya ang kanyang mukha at bumulong nang may lamig na nakakapangilabot. Ang utang ko ay nabayaran na ng 8 taong luha. Kayo ang may utang sa akin ngayon at hindi ninyo iyon mababayaran kahit habang buhay kayong lumuhod. Tumayo ng tuwid si Teresita. Ibinigay niya ang kanyang kamay kay Gabriel na mahigpit at buong pagmamalaking humawak dito. Tinalikuran nila ang nagkakagulong mansyon, ang mga iyak ng pagmamakaawa, at ang tuluyang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanyang kabataan. Nang makalabas sila sa mismong tarangkahan ng mansyon, huminga ng malalim si Teresita. Ang sariwang hangin ng gabi ay tila naglinis sa lahat ng bigat at pait sa kanyang dibdib. Isang tahimik ngunit purong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa malawak na kalangitan na ngayoy wala nang nagbabadyang bagyo. Habang naglalakad siya palayo tungo sa kanyang bagong buhay, isang maliit na katanungan ang sumagi sa kanyang isip. Ano kaya ang kahihinatnan ng inosenteng sanggol na naiwan sa gitna ng kasakiman ng mga nakatatanda? Ngunit sa loob ng mansyon, ang matinding kahihiyan ay naging laso na tuluyang bumulag sa katinoan ni Rafael. Sa isang biglaang bugso ng kabaliwan, dinampot nito ang isang matulis na piraso ng basag na bote ng alak mula sa sahig. Ang kanyang mga matang namumula sa puot ay nakatutok lamang sa papalayo at malayang figura ni Teresita. Kasabay ng isang malakas at nakakakilabot na tili niyang pagpigil mula kay Doña Celia. Buong bilis na tumakbo si Rafael patungo sa likuran ng kanyang asawa. Nakataas ang matalim na bubog na handang pumatay. Bago pa man makalapit ang matalim na bubog, sa likuran ni Teresita, isang mabilis at matipunong figura ang humarang. Ang matalas na pakiramdam ni Gabriel ay hindi kailanman nagmintis pagdating sa kaligtasan ng babaeng kanyang minamahal. Sa isang iglap, buong lakas niyang sinalag ang atake ni Rafael, hinawakan ang nanginginig na pulso nito, at marahas itong pinilipit hanggang sa tuluyang mabitawan ng baliw na lalaki ang kanyang armas. Kasabay ng pagbagsak ng katawan ni Rafael sa malamig na semento, ang papalapit na tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulisya ay pumuno sa paligid. Ang mga awtoridad na kanina pa nakahanda dahil sa maagang abiso ni Gabriel ay mabilis na inaresto si Rafael kasama ang sindikato ni Rico. Lumipas ang isang buwan at tila isang mabilis na pag-ihip ng hangin na naglinis sa maruming nakaraan. Ang nagtataasang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Vergara ay tuluyan ng nilagyan ng karatula ng bangko, tanda ng pagbawi sa mga nakasanglang ari-arian. Si Doña Celia, ang matandang laging nangangaral tungkol sa dangal at posisyon, ay napilitang makisiksik sa isang madilim at mabahong eskinita sa tondo matapos talikuran ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Si Celine naman ay naglahong parang bulatangay, ang iilang na isalbang mamahaling alahas. Walang awang inabandona ang inosenteng sanggol na kanyang isinilang. Sa kabilang banda, pinili ni Teresita na huwag munang balikan
ang mataas na posisyon sa kumpanya ng mga De Leon. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang oras at pondo upang palawakin ang kanyang lumang klinika. Ginawa niya itong isang malaking pampublikong pundasyon na nagbibigay ng libreng tulong medikal at legal para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Isang tahimik na hapon, dinalaw niya ang isang pampublikong ampunan sa labas ng Maynila upang mag-abot ng tulong. Sa paglilibot niya sa loob ng pasilidad, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na sanggol na walang tigil sa pag-iyak sa loob ng isang simpleng kuna. Ito ang bata na minsang ginamit bilang sandata upang durugin ang kanyang pagkatao. Ang anak ni Celine. Nakatitig si Teresita sa inosenteng mukha ng bata. Ngunit sa halip na puot, isang dalisay na awa ang bumalot sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang inayos ang gusot na kumot nito upang maibsan ang lamig. Bago siya umalis ng pasilidad, lihim siyang pumirma ng mga dokumento upang maging palagi ang tagapagtaguyod ng pag-aaral at pangangailangan ng sanggol hanggang sa ito ay lumaki. Isang patunay na ang kanyang kaluluwa ay hindi kailanman nadungisan ng kasamaan ng iba. Nang lumabas siya ng ampunan, ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw ay nagbigay ng mainit na yakap sa paligid. Nakasandal sa isang sasakyan si Gabriel, matiyagang naghihintay habang nakangiti sa kanya. Lumapit ang lalaki, walang anumang nag-aapurang galaw, at marahang ipinatong ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ni Teresita. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Teresita. Ang kanyang hinlalaki ay maingat na humagod sa malabo ng peklat mula sa mainit na gatas na dati nitong tiniis. Ayon na sa ating tunay na tahanan, ang mahina at nakapapanatag na bulong ni Gabriel. Iniangat ni Teresita ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha ng pait, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Marahan niyang idinampi ang kanyang hintuturo sa mga labi ni Gabriel upang patigilin ito sa anumang pangako. Ngumiti siya ng buong tamis, isang nangiting nagsasabing hindi na nila kailangan ng mga salita upang patunayan ang isang pag-ibig na nasubok na ng panahon at dumaan sa pinakamadilim na bagyo. 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Teresita ang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa bawat pagbisita niya sa pundasyong kanyang itinayo, madalas siyang tanungin ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang kabataan. Isang malambot na ngiti at malalim na buntong hininga ang palagi niyang isinasagot. Hindi niya kailanman binigyan ng kapatawaran ang kalupitan ng pamilya Vergara dahil naniniwala siyang may mga kasalanang tanging ang langit na lamang ang makakahusga at may karapatang magpatawad. Ngunit ang pinakamahalagang nagawa niya ay ang patawarin ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang mahina, sunod-sunuran, at bulag na Teresita na nagtiis ng 8 taong pagiging martir. Binitawan niya ang matinding galit at paghihiganti hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi upang hindi siya tuluyang lamunin ng nakaraan. Ngayon, ganap na ang kanyang kapayapaan. Walang marangyang kasalan o magarbong selebrasyon ang naganap sa pagitan nila ni Gabriel. Pinili nila ang isang simpleng sumpaan, saksi ang iilang malalapit na kaibigan at ang tinig ng mga kababaihang muli nilang binigyan ng pag-asa. Sa bawat paggising sa umaga, sapat na sa kanya ang mainit na yakap ni Gabriel at ang tahimik na pagsasalo nila sa pag-inom ng kape sa kanilang maliit na balkonahe. Ang kanilang pagmamahalan ay isang matibay na kanlungan na tahimik, ngunit malalim, walang anumang pagkukunwari, at higit sa lahat, nakatayo sa pundasyon ng matinding paggalang. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw kasama ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya, nagniningning ang isang mahalagang aral sa kanyang puso. Isang katotohanan
na palagi niyang ibinabahagi sa bawat babaeng nawawalan ng pag-asa sa loob ng kanyang klinika. Maaaring manakaw ng mga makasariling tao ang iyong kayamanan, ang iyong kabataan, at ang mga mahahabang taon ng iyong walang hanggang pagsasakripisyo. Ngunit kailanman, hindi nila maaangkin ang iyong dignidad at halaga. Bilang isang babae, sa sandaling magpasya kang tumayo, basagin ang iyong katahimikan at ipaglaban ang sarili mong katotohanan. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang gumagapang sa dusa ang iyong mga kaaway, kundi ang makabangong muli mula sa abo at hayaang mahalin ang iyong sarili ng walang anumang takot.